Ano na kayang itsura 'no, ni Tatay Digong ngayon sa The Hague? Bakit kaya talagang nanibago si Mayor Baste sa itsura ni PRRD? Naku guys, ito panoorin natin 'to ha. Sa ibang balita, puno ng kasinungalingan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon kay Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Kaugnay ito ng alok ng Pangulo ng pakikipag-ayos sa pamilya Duterte pero dapat walang kondisyon. Samantala, nalungkot naman si Mayor Baste ng personal na makita ang kasalukuyang kalagayan ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa loob ng kulungan. Si Jason Rubrico magbabalita. Dinalaw ni Davao City Mayor Sebastian Duterte ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakadetine sa loob ng detention facility ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Aminado si Mayor Baste na nanibago siya sa itsura ng dating Pangulo na ayon sa kanya ay pumayat. Nung una ko lang nakita because physically medyo nag-iba yung pumayat siya eh. Kasi walang tuyo. We're Filipinos eh. We want Filipino food. So, pumayat. So, yun, medyo naapektuhan ako. But other than that, kasi may naniniwala ako na wala talagang kaso yung tatay ko. Yes, kasama po. So, I know, sooner or later is going out. Naniniwala si Mayor Baste na iligal ang pag-aresto sa kanyang ama at ang pagdadala sa kanya sa The Hague. Nanindigan ang alkalde na hindi karapat-dapat ang sinapit ng kanyang ama, lalo na't buong termino nito ay ipinakita niya ang pagmamahal sa bayan. Walang ibang I really ginawa. think he doesn't deserve this. Hindi naman talaga perfecto lahat ng administrasyon, lahat ng mga dumaan na presidente, pero why would you do this to a person that clearly na pinakita niya sa mga tao on how you love your country. So yun ang naramdaman ko na it's really so unfair that they did this to him. Samantala, hindi rin pinalampas ni Mayor Baste ang panawagan na reconciliation ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamilya Duterte. Pero giit ng alkalde, hindi ito tunay na pakikipag-ayos, lalo't sinabi pa ng Alam mo, totoo talaga, I totally agree to him na hindi naman talaga, wala talagang presidente na perpekto. Lahat talaga, alam mo yun, pagkatapos ng termino mo, may ang dami mong kaso. Pagkatapos ng termino mo, kahit, alam mo yung madami talaga, madami, sobrang, walang perpekto na presidente. Pero guys, walang ibang ginawa si PRRD sa panahon niya. As in, lahat tayo saludo at hindi niya talaga deserve yung mga nangyayari sa kanya ngayon, no? Sobrang daming korap diyan na nandiyan pa rin, 'no? Pero si PRRD na kung saan siya yung lubos na tumulong sa mga Pilipino, sobrang dami guys. At hindi na yun pinagmamalaki. Wala ka ngang halos maririnig kung hindi lang ako na nanonood talaga ng mga, alam mo yung mga videos ng mga tao, hindi sa balita ha, yung mga videos talaga ng mga tao, mga sa Facebook, sa YouTube, hindi ko talaga malalaman na sobrang dami palang mga tulay, mga daan. Akala ko talaga yung dito lang sa amin yung National Road. Wow, guys, naging 4 lanes. Yung gano'n, hindi ko talaga yun malalaman kung hindi ako nanood. Kasi hindi naman talaga niya pinagsisigawan, hindi niya sinasabi sa mga, alam mo yung mga press con, mga balita, hindi niya pinagmamalaki lahat yun. Oo, kasi sabi niya, yung motto niya, hindi naman sa akin yan, pera naman ng taong bayan yan. So, hindi yun credited sa kanya. Yun yung palagi niyang sinasabi. Kaya guys, hindi niya talaga deserve to. Siguro may mga, alam mo yung mga kaso dito sa Pilipinas, dapat hindi yung diyan sa ibang bansa na kung saan ibang tao, ibang lahi yung nagpe-persecute sa kanya samantalang hindi naman nila alam kung anong ginawa at anong mga, alam mo yung tulong na binigay sa atin ni PRD. Kaya guys, anong masasabi nyo
sa kalagayan ni PRRD. Let's continue to pray, guys. Let's just trust God and surrender everything to Him kasi siya lang naman talaga yung makakagawa. Only God can do, like, He can make way when there is no way. Siya lang talaga. Madaming nagsasabing wala na daw pag-asa. Nako, mamamatay na daw si PRRD sa kulungan, pero God will make a way even if there's no way. Yan yung tandaan natin. Kaya we'll never give up on praying for him, guys. Don't forget to like and subscribe to my channel. Have a great day. Bye!